Nakilala sa tulong ng social media ang paresan na ito sa lungsod ng Quezon. Masarap, dinarayo at syempre talaga namang nag-viral. Ngunit lingid sa kalaman ng marami. May mabigat na pinapasan ang may-ari na nasabing kainan na si Johnny Abayon dahil ang kanyang 1 milyong pisong ipon abay nauwi lamang sa wala. Paano nangyari ito? Narito't panoorin ninyo. Ni piso, wala kayong binagsak doon sa amin lahat yun. Yung 1 million, hindi namin natikman yun. Grabe paghihirap namin doon. Kung alam nyo lang, dadalhin sana kayo ng konsensya nyo. Ang sakit sa puso namin kasi kami nagtitipid nga kami sa paggastos eh. Ganitong paghihinagpis ng isang ina matapos mapagtanto na biktima na pala sila ng isang panluloko. Panluloko mula sa mga tao na inaakala nilang mabuting kasosyo sa negosyo nilang paresan. Nakilala namin si Johnny, may-ari ng Hiwaga Pares. Lakas loob siyang sumulat sa programa para idulog ang malaki nilang problema. Ang reklamo ni Johnny naging tulay para kami ay magsimula ng mag-imbisiga. Nito lamang Pebrero, nag-trending sa social media ang kanilang kainan, ang Hiwaga Pares. Dinarayo at talaga namang dinadagsag gabi-gabi ang paresan nito sa Litex sa lungsod ng Quezon. Hindi ko naman po akalain na ipagkakaloob ng Panginoon na mag-trending kami, mag-viral kami. Nag-viral nga. Yung viral na yun po ay nakatulong po talaga sa amin ng malaki. Nakapag-ipon kami, dumami yung customer namin. Kumbaga, nung time na dinaanan kami ng pandemya, down na down kami. Pero awa ng Diyos nitong pagkatapos ng pandemya, pinagkaloob niya sa amin yung biyaya na napakarami talagang customer. At ang kanilang kasikatan, hindi nila inakalang agad na matutuldukan. Dalilang buwan lamang ang nakalipas, nagpakilala ang mag-asawang Roy at Betty. Hindi nila mga tunay na pangalan. Yung mag-asawa na nakipagkaibigan, na kumbaga binigyan-bigyan si Hiwaga ng mga damit, pantalon, dinadala sa ibang lugar na para makakain sila ng masasarap. Hanggang sa ako na rin nakumbinsi ni Hiwaga kasi hindi naman kasi tauhan ang turing ko kay Hiwaga. Kumbaga kaibigan, parang kamag-anak. Halos lahat ng pangako, sinabi sa kanya. Tapos kaysa mga lalaking tao ang sinasabi na connection nila na maaaring makatulong sa amin, parang yung utak namin sa lahat ng nangyayari, blanco. Tapos parang may dumating sa aming problema na hindi naman po namin inasahan. Nadala sa matatamis na salita. At dahil sa ang layunin nilang kumita pa, mapalago at maayos ang ilang gusot sa kanilang negosyo, sumugal si Johnny sa mga binitawang pangako na mag-asawa sa kanila. 1 milyong piso ang agad niyang ibinigay sa mga ito. Ang gusto ko kasing mangyari nung mga time na yun pulido na hindi na kami masisiktihan ng City Hall. Kasi pinuntahan kasi kami ng City Hall, sinita kami, so ganyan. Pero lahat naman po yun nag-comply kami. Sinunod namin lahat ng utos ng City Hall. Ang sa akin lang po sana ay maayos. At tapos nung time na yun na napag-usapan namin ni Hiwaga, nakakapagtaka lang kasi syempre nung time na sila na po yung nagdesisyon na po ako na sila po yung maghawak nito, mag-manage, humingi sila sa akin ng 1 milyon. Para daw po yun sa mga gamit na bibili na bago at saka doon po yung 500,000 naman po para po yun sa ingredients at saka sa mga meat na wala nang magiging expenses. Ang hindi ko lang po alam na lahat po yun pala ay malayo sa katotohanan. Ang akala nilang swerte, patong-patong na problema pala ang dala. Dito nila napagtanto na budol at peke pala ang lahat ng ipinangako sa kanila. Hindi lamang si Johnny ang biktima dahil maging ang mga empleyado nila problemado sa iniwang perwisyo sa kanila na nagpanggap na mabuting kasosyo. Ginamit pa yung pangalan ko doon sa
home credit para makakuha ng freezer. So ngayon, iniisip ko ngayon, paano ko babayaran yun? Malaki-laki rin yung monthly nun. Doon po sa babae, siya po yung nakiusap sa akin na gamitin yung pangalan ko para kumuha ng freezer. Bali, ang total niya is 75,000, nag-down ng 18,600. So, magiging balanse nun is 56,000. Dalawa yun eh, isang 2-door na chest freezer tsaka isang chiller. Ang problemang ito nila Johnny, kinakailangan agad na maisiwalat. Sinamahan sila ng respondent team sa Batasan Police Station 6 para mai-report ang mga pangyayari. Para bigyan daan ang investigasyon, hindi muna nagbigay ng pahayag ang otoridad ukol dito. Ang hinahanap ko po kasi ngayon sa kanya, bakit una hindi po nasahuran yung mga tao? Masakit kasi yun para sa akin dahil empleyado din po ako kasi noon. Nagtatrabaho din po ako kasi siyempre alam ko din yung pangangailangan ng ganitong empleyado na makabili man lang ng 1 kilong bigas, makabili man lang ng sardinas para maipakain sa pamilya. Pero pagkakaitan ka pa, masakit para sa akin yun. Kaya dito sila nagsumbong sa akin. Tapos nung sinabi ko sa kanila, parang sila pa yung galit kaysa daw wala akong tiwala sa pamamalakad nila. Sabi ko nga sa kanila, ma'am, wala naman po akong sinabing wala akong tiwala. Ang sa akin lang po, maibigay po yung karapatan doon sa mga empleyado na mabigyan sila ng sahod. Masakit kasi din para sa akin yung na nakikita ko silang nahihirapan. Hindi lamang pera ngunit oras at tiwala ang nasasakripisyo sa mga negosyong nauuwi sa panloloko. Ayon sa business expert na si AJ Orencia, may tamang proseso na dapat pagdaanan kung nagnanais na magtayo ng negosyo. Una kasi, dapat alam natin yung tinatawag nating business model niya, kung paano siya kumikita. Diba? Paano nagpapasok ng pera. Kasi kapag hindi clear yung business model niya, kung paano siya nag-ooperate at kung paano nagpapasok ng pera, medyo red flag yan. Hindi natin dapat pasukin yan. Kasi para lang dudulo yan na naloloko ka rin ng mga bagay-bagay. Tapos, kailangan alamin mo yung profile. Diba? It takes time for us to know yung profile ng business at saka yung tinatawag nating credibility ng mga negosyo. Halimbawa, inalok ka na magnegosyo, kailangan transparent. Kailangan alam mo kung ano-ano talaga yung mga patakaran nila, alam mo yung mga polisiya nila, alam mo kung ano yung mga produkto and serbisyo na ino-offer nila sa market. Dagdag pa niya, mahalaga na dumadaan sa legal na paraan ang negosyo na inyong balak na simulan. Iwas budol, ika nga. Nag-offer sa'yo ng products and services. Ang sabi nyo, nag-offer siya ng construction. Ibig sabihin, kailangan may napatunayan na siya. Diba? Una, rehistrado. Kasi ang bawat entity or business entity natin, ano yan? Nakarehistro sa gobyerno yan. Diba? Merong business name registration at meron tinatawag na permit to operate na tinatawag o yung business permit mismo. Okay? So, yung business permit na yun, nakalagay kung ano yung mga serbisyo na pwede niyang i-offer at pwede niyang pagkakitaan. So, kapag yun, nandun naman yun, ibig sabihin, legal yan. Kasi sabi nga natin, every business is a legal entity dapat. Yung legal entity, mapapatunayan mo yan kung rehistrado siya. Bukod dyan, kailangan ring alamin ang kredibilidad ng isang contractor sa paraan ng pagsisiyasat na inaalok sa iyong serbisyo. Gayon din, ang pagiging transparent at kumpleto sa dokumento dahil ang isa sa mga pangunahing pundasyon sa lahat ng aspeto ay tiwala na kapag nasira, mahirap nang ibalik. Basta yung pagtatayo ng negosyo. Diba? Minsan nga, mas umuunlad pa yung mga minsan walang alam, talagang pasok lang ng pasok doon sa negosyo. Yung mga hindi nag-aral ng negosyo pero alam nila kung paano gumawa ng produkto or serbisyo. Ang tinitingnan lang natin dito ay kung paano mo i-organize yung negosyo mo. Diba? Kailangan investigate before you invest. Ibig sabihin, kailangan alam mo kung paano, alam mo kung ano yung ginagawa mo. Hindi po pwedeng hindi mo siya alam. Kailangan master mo siya kapag magtatayo ka ng negosyo. Para mapanatag ang kalooban ni Johnny at ng kanyang asawa, minabuti natin na dalhin sila sa isang law firm sa Quezon City para magabayan sila sa usaping legal. Kailangan yung mag-usap. Lahat ng mga dapat yung ayusin tungkol sa pera na hinahanap mo, saan napunta, bakit hindi tumanggap ng sweldo yung mga tao mo, bakit yung stock na hindi pa nababayaran ay wala na doon sa tindahan mo.
Ang lahat ng yan ay lalong maliliwanagan mo, mas maunawaan mo kung ikaw ay magkonsulta ng isang accountant. Ano? So, papasalamat po kami sa Net25 na naging kasangkapan din po kayo para yung reklamo ni Sir Johnny po ay mailahatin po sa inyo at makarating po sa amin. Salamat po at bago nyo ito pinarating sa hukuman o sa piskalya ay kumonsulta rin kayo sa abogado at mabigyan kayo ng tamang pagpapayo. Sinubukan namin na mahingi ang panig ng inirereklamo mag-asawa, ngunit hanggang sa mga oras na ito ay hindi pa sila nagbibigay ng anumang pahayag. Ang ganitong modus hindi dapat palampasin. Kailangan malantad para maging paalala sa publiko, lalo na sa mga nagbabalak pumasok sa anumang uri ng negosyo. Kailangan maging matalino at hindi padalos-dalos sa magiging desisyon para maiwasan ang pananamantala ng mga nagpapanggap na mabubuting tao, yun pala'y isang kawatan. Tinangay nyo lang yung 1 million. Yan. Wala nga kayo. Mga kababayan, salamat po sa inyo pong pagsubaybay sa Responde Mata ng Mamamayan. Para mapanood pa ang iba pa naming pagresponde sa ating mga kababayan, i-click lamang ang subscribe button o i-follow lamang ang Net25 social media pages at Net25 TV.